Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Ako si Jana. Ibabahagi ko lang itong karanasan kong maikli lang, ngunit hango sa tunay na pangyayari. Magkakabata kami ng pinsan kong itago na lang natin sa mga pangalang Mark, Rodela at isang kapitbahay namin na si Michael. Mag-best friends simula elementarya. Sabay gumraduate sa high school at sabay rin na nag-enroll sa isang universidad dito sa Mindanao, na kung saan mura lang ang bawat unit o yung tuition fee. Yun ang pinaka-choice na paaralan sa mga tulad naming sapat lang ang kinikita ng mga magulang. So college na kami noon. Sa kadahilanang malayo ang paaralan na yon mula sa aming inuuwian, nagpasya kaming magrenta ng isang bahay malapit sa eskwelahan upang makatipid sa gastusin. Maliit lang ang bahay na ito, sir, pero saktong-sakto sa amin sapagkat meron itong 4 na kwarto na pang isang tao lang din. 2 sa itaas at 2 naman sa ibaba. Murang-mura lang ang renta. Sabi pa ng may-ari, mura talaga upang makatipid ang mga estudyanteng nais mangupahan doon. Maswerte kayo, nauna kayo dyan. Maraming nais magrenta kaso paunahan eh. Nauna kayo, idi kayo yung i-entertain ko, di ba? Sige po, Manang Minerva. Maraming salamat po. Lumang-luma na ang bahay, pero ayos lang, sabi pa namin, buhat nang ang importante ay makatipid sa gastusin. Sa umpisa ay ayos lang naman po, Sir Alex. Medyo weird lang kung minsan dahil may mga pagkakataon na para bang may nanunood sa'yo. Tapos yung likurang bahagi ng bahay na yon ay merong malaking puno ng akasya at sa unahang banda ay malawak na natalahiban at puro akasya rin ang tanim. Kaya yung pinsan kong si Mark, hindi talaga yon nagpapatay ng ilaw kapag matutulog na sa kaniyang kwarto. Ganon din minsan itong si Rodela, na kasing di lagi ang ilaw, medyo matatakutin din kahit na matanda na. Ako naman ay hindi makatulog kapag maliwanag kaya pinapatay ko talaga ang ilaw. Noong nagkaroon kami ng mga kaibigan sa paaralan, Sir Alex, na yung isa ay taga roon, tinatanong kami kung kamusta daw yung pananatili sa bahay nila Manang Minerva. Ayos lang naman, Tol. Bakit mo naman natanong? Alam mo ba, usap-usapan dito na may multo daw dyan nagpapakita. Totoo yun? Ha? Oo pare, kaya nga kita tinatanong kung totoo ba yan. Yan kasi yung mga kwento dito. Umalat yan sa eskwelahan pati sa mga tindahan. Kasi yung dating estudyante na nag-ano dyan, parang pinakitaan daw ng multo. Kaya walang tumatagal sa bahay na yan. Talaga? Hindi na uso ang mga ganyan, Tol. Kung maniniwala ka sa mga ganyan at magpapadala ka sa mga naglalaro sa iyong isipan, hindi matatakot ka talaga. College na tayo, Tol. At saka wala naman kaming napapansin na kakaiba. Tugon ko sa aking kaklase na inakala ko pang pinagtitripan lang ako, Sir Alex, kasi pangiti-ngiti habang nagsasalita. Hindi ko iniisip ang mga ganong bagay dahil ayokong matakot. Pero may mga pangyayari noon na tingin ko ay may kababalaghan talagang naganap. Buhat ng nararamdaman ko. Ganito po kasi yon. Una, nabatid ko sa bahay na yon yung mga medyas ko kung minsan ay wala na sa tamang posisyon. May mga pagkakataon din naman na yung tsinelas ko, sir, ay matatagpuan ko na lang sa labas ng bahay sa may bintana na nakakapagtaka dahil hindi naman ginagamit ng aking mga kasama at hindi po sila nagtitrip ng ganun. Kilala kasi nila ako. Ako yung pinakamalaki sa aming magpinsan kasi medyo mataba. At malaki rin po yung aking kamao. Meron din po silang tsinelas. At tulad sa akin, sir, kung minsan ganun din daw ang nangyayari. Matatagpuan na lang nila na nasa basurahan na. Isang pagkakataon,
Noong natutulog ako, parang nanaginip na may nakahawak sa aking kwan. Hanggang sa nagigising ako ng dahan-dahan, bumabalik ang aking diwa sapagkat nararamdaman ko talaga pisikal na may malamig na bagay na pakiwari ko'y hinihimas ang aking na yung kwan ba, alam nyo na yun. Hanggang sa maalimpungatan ako, Sir Alex, sapagkat parang pinitik yung eggs. So pagkagising ay hinawakan ko kaagad ang aking ari gawa ng ramdam kong medyo parang pinitik talaga siya. Ngunit hindi naman masakit kung kaya sa isip-isip ko noon ay panaginip lang ang lahat. Buisit na panaginip ay. Ang daming pwedeng panaginipin pitikin pa talaga. Ay, natulog na nga ako balik. At dahil hindi nakatulog agad, binuksan ko na lang ang ilaw. 2:00 pasado pa lang pala ng madaling araw kaya naman pinilit kong matulog at nakatulog din naman. Hanggang isang araw, Sabado ng hapon, umuwi ang mga pinsan ko at kaibigan dahil wala nang pasok kinabukasan. So ako lang mag-isa ang naiwan dahil meron kaming activity noon kinabukasan. Hapon pa lang ay tinext ko ang aking isang classmate para makipag-inuman kasi kako wala akong kasama sa bahay. Sige pre, punta ako dyan. Anong pulutan natin? Bili na lang tayo pagdating mo rito. Okay. May motor naman ng aking classmate na yon kaya mabilis siyang nakarating. Kumain ka na ba? Oo pare. O di tagay na lang tayo. Sige. Tara, punta muna tayo sa tindahan. Bili tayo ng beer. Tara. So agad na kaming bumaba sir at nagtungo na sa tindahan. Pagbalik namin Sir Alex, bago makapasok ng gate, nagsalita itong classmate ko na lubos kong ikinagulat. Akala ko ba wala kang kasama dyan sa bahay? Ah? Wala naman talaga umuwi silang lahat. Sino yung babaeng sumilip sa may bintana? Ayun no? Ah? Tara pare, doon tayo sa inyo. Teka, bakit? Tara na, hindi tao yun. Tara na. Di pa nakapasok. Dali-dali kong sinarado ang gate Sir Alex pagkatapos ay dumiretso na kami sa boarding house ng classmate ko. Doon na kami nag-inuman at doon na rin natulog. Paano ba naman kasi? Habang tinuturo niya yung bintana sir, nasilayan ko rin talaga ang figura nung babaeng nakatayo sa loob ng bahay sa ikalawang palapag. Kaya sa sobrang nervyos, wala nang patumpik-tumpik pa. Pabulalas kong wika sa kasama. Tara pare, batsi na. Kinabukasan ay nagpasama ako sa kanya sa bahay na aking inuupahan para may makuhang damit at may masuot sa eskwelahan. Kung dati hindi ako nagpapadala sa mga ganyang bagay, ngunit sa kadahilan ng nasilayan ko rin talaga ang multo o kung ano man yon, nagkaroon ako ng takot. Kaya matapos ang activity namin sa school ay dumiretso na ako uwi sa lugar namin at sinabi sa mga pinsan ang nangyari. Sa umpisa ay parang hindi pa sila naniwala na pag-aakala pa ng tatlo ay nagbibiro lang ako. Ngunit nang makausap nila yung classmate ko ay talagang kinilabutan din sila. Ang mas nakakagulat pa Sir Alex, noong nagkwento itong mga kasamahan ko sa bahay na yon, magkapareho kami ng mga naging karanasan. Parang pinitik din daw ang kanilang mga kuhana habang natutulog at tulad sa akin ay inakala rin nilang panaginip. Ngunit kung panaginip lang yon, bakit pare-pareho, di ba? Ibig sabihin, meron talagang kababalaghang nangyayari sa bahay na yon. Parang pinaglalaroan kami ng matandang babae na minsang nagpakita sa amin sa may bintana. Kaya umalis na agad at lumipat sa iba.
Good day, Sir Alex. Ako si Marlon. Isa niyo rin pong masugid na taga-subaybay. Naubos ko na ang lahat ng inyong mga kwento. Kaya ngayon, ako naman ang magbabahagi ng mga nakakatakot din na kababalaghan. Maikli lang ito ngunit ayon sa tunay na pangyayari. Maliit na bata pa lang ako, sir. Ayon sa aking mga magulang, nakakakita umano ako ng mga bagay na hindi nila nakikita. Hindi ko naman matandaan yon kung kailan nangyari kasi sabi ni mama maliit pa lang ako nung time na yon. Meron akong natatandaan kung kailan elementarya na. Kung hindi ako nagkakamali, grade 4 or grade 5 ako nang mangyari yon. Pauwi ako galing sa paaralan, alas 4 pasado na ng hapon. Naglalakad na mag-isa sa kalsada. I mean, meron namang ibang kabataan pero nung time na yon ay malalayo ang mga ibang kabataan na naglalakad mula sa akin. Ilang sandali nun ay may nakasalubong akong isang lalaki na galing sa kabilang linya at tumawid. Napatitig ako sa mukha nito kasi puno ng dugo. Yun bang parang nasugatan yung mukha niya. Ang ipinagtataka ko lang, hindi man lang nito pinunasan ng mga bahid ng dugo sa mukha. So wala lang naman ako, Sir Alex. Diretso lang sa paglalakad. Pagkalingon ko sa tao na yun ay nawala siya. Di ko alam saan nagpunta, saan nagtungo. Di ko naman pinansin kasi nga bata lang ako noon. Ang iniisip ko, kakain ako ng bahaw pagka-uwi sa bahay kasi nagugutom na. Pagdating ko sa unahan kung saan sementado na ang daan, may napansin akong buhangin sa kalsada kung kaya dala ng pagtataka sinudsud ko gamit ang aking sapatos habang naglalakad kaya yung mga buhangin tumalsik. Nakita kong may mga pula. Pagkatapos ay pinagalitan ako ng isang mama at sinabing wag daw pakialaman dahil mga dugo raw ng tao yon. Nalaman ko na lang, Sir Alex, may nadisgrasya pala sa bahagi na yon. Bandang tanghali. Taga-baryo lang din namin pero hindi ko kilala kung sino yon. Ngunit ang sigurado, may nakasalubong akong isang lalaki na duguan ng mukha nung hapon na yun pagkatapos ng insidente na tingin ko. Siya rin yung taong nadisgrasya sa kalsada. Nadala ko ang kakaibang abilidad na ito hanggang sa pagtanda. May mga nakakasalubong akong duguan na tao, may mga dugo ang mukha na malalaman ko na lang sa huli mga patay na pala sila. Nung nagkaroon ako ng trabaho, Sir Alex, na assign sa malayong lugar, from Jensan going to Mati ang biyahe ko tuwing weekends. Marami akong naging karanasan sa kalsada lalo na kapag gabi, tulad nung isang pangyayari kung kailan medyo inaantok na ako noon habang nagmamaneho. Maya-maya ay may namatan akong taong nakahiga sa lane na aking dinadaanan kung kaya bigla ako napapreno at umiwas. Hindi ko hinintuan, Sir Alex, buhat nang baka ako ang sisihin kung sakaling nabundol yun ng ibang sasakyan pagkatapos ay iniwan, di ba? Kaya hindi talaga ako huminto at ang ginawa ko dahil alam ko naman ang lugar. Dumiretso ako sa police station at ipinaalam ang nangyari na may nakitang taong nakahandusay sa kalsada. Sagot ng pulis, disgrasya na naman. Ay nako, kaninang hapon lang may nadisgrasya rin sa bahaging daanan na yan. Itong mga sasakyan kong minsan kasi hindi nag-iingat eh. Anong nakabundol? Parang wala naman pong sasakyan dun. Tao lang po yung nakita ko, sir. Nako, baka na hit and run. Yun nga rin po yung tingin ko eh. Sinamahan ko sila, Sir Alex, pabalik sa kalsadang yon. Laking gulat ko pagdating doon dahil wala na yung taong nakahandusay. Dito yun, mamang pulis eh. Tignan nyo, meron pang natuyong dugo. Oo, merong dugo dyan. Pero matutuyo ba yan ng ganyan kung bago lang na disgrasya? Dito ko po nakita eh. Namalikmata ka lang siguro. Napaisip ako sa sinabi ng mamang pulis. Ang nasagot ko na lang, pasensya na po, mamang pulis, meron po kasi talaga akong nakita kanina. Anong kulay ng damit? Mukhang maitim po yung salawal niya, pero yung t-shirt ay kulay puti. So,
Nagpakita siguro sa'yo. Yun yung suot ng nadisgrasya kanina rito. Inilabutan ako sa sinabi ng mamang pulis. Kaya simula nun, kapag makakakita ng mga ganong bagay sa kalsada o sa kung saang lugar pa yan, hindi ko na lang pinapansin. May isang pangyayari pa nun, Sir Alex, kung saan meron akong kasama sa kotse. Dahan-dahan lang na nagmamaneho buhat ng umuulan, pakurba ang daanan. Pagkatapos tulay ang dulo nito. Bali yung area na yon ay accidental prone. Pagdating sa may tulay, may babaeng nakatayo at duguan ang mukha. Imagine nyo na lang, umuulan pero bakit may dugo ang mukha nito? Dapat yung likidong pula ay mawala kasi umuulan, di ba? So dun pa lang ay nagduda na ako. At para mapatunayan, tinanong ko ngayon ang aking mga kasamahan. Nakita nyo ba yung babae kanina sa tulay? Saan dun? Wala naman babae At saka ano namang gagawin ng babae doon ang dilim-dilim. Sa mga sagot pa lang ng mga tsismos at tsismoso kong kasamahan, alam ko na agad ang kasagutan. Hindi normal ang aking nasilayan, kundi nagpapakita at nagpaparamdam na naman ang isang kaluluwa ng taong pumanaw at hindi matahimik sa aking mata. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jorel. Ibabahagi ko lang itong maikling karanasan sa aswang na talaga namang nagdulot ng kilabot sa akin. Sumama ako sa lugar ng aking bayaw sa bundok para tumulong sa pagkukopra. Yung asawa nito ay kakambal ko. Oo, tama ang narinig nyo, babae ang aking kakambal. Parang mga kalabaw nga sir kasi pareho talaga yung pagmumukha namin kaso magkaiba ang gender. Malayo ang lugar na tinitirhan nila. Bali 8 oras yung biyahe namin hanggang makarating sa pinakabaryo. Yung tinutuluyan ko sir ay maliit na kubo, kasya ang 2 tao pero ako lang mag-isa roon. Meron ding isang kubo pa, ilang di pa ang distansya mula sa aking kubo. Ang nakatira naman doon, tauhan ng tiyuhin ni Bayaw at doon din natutulog. Ako naman ay hindi pwede sa bahay ng aking kapatid sapagkat maliit lang din yung bahay nila. Katagalang pananatili sa lugar ay medyo nabagot ako kasi wala masyadong tao. Malalayo pa ang distansya ng mga kabahayan kaya nakakabagot din talaga. Sabi naman ni Bayaw, magpunta daw ako minsan sa basketball court dahil doon daw nag-uumpukan yung mga kabataan. At may mga nagbabasketball din. Kaya simula noon, tuwing hapon na ako present sa court na yon. Ngunit di tulad ng sabi ni Bayaw, halos kada hapon ay 3 lang kami ang naglalaro. Kulang ng isa kaya rumble madalas yung game namin. Di nagtagal, naging kaibigan ko itong 2 binata na magpinsang si Jimboy at Toti. Sumasama ako sa kanila kapag walang trabaho sa koprahan. Kadalasang ginagawa, namimingwit ng isda sa sapa at kung minsan naman ay nanghuhuli ng palaka. Mabait sila Sir Alex sa totoo lang. Katunayan, kung ano yung kinakain nila nagbibigay talaga sa akin. Sa katagalang pagsasama ay parang mga magkapatid na nga na tunay dahil kahit anong pagkain na meron sila, hating kapatid talaga. So, katagalan nun ay malimit na kaming pumupunta sa sapa. Kung minsan para maligo at kadalasan naman ay para manguha ng kung ano-ano na pwedeng kainin. Isang gabi 8:00 pasado, habang nanunulo ng palaka, merong dumaan na ibon na ang huni ay kapareho sa pato. Hak! Hak! Sa loob-loob ko ay natakot ako sir, pero para hindi mahalata ang sabi ko sa kanila, uy, wild duck tulo. Tahimik lang yung magpinsan at patuloy lang sila sa ginagawa. Nung humuni uli yung ibon na yon, nagsalita ulit ako. Sabi ko pa, Tul,
Wild duck oh. Marunong ba kayo manghuli niyan? Sumagot naman si Jimboy at sinabi nga, hayaan mo lang yan tol. Hindi mo mahuhuli yan. Ang ipinagtataka ko sa mukha niya, Sir Alex, ay sobrang seryosong nagsasalita. Tapos itong si Tuti ay palingon-lingon sa paligid tapos sa itaas na bahagi. Maya-maya noon, napansin kong hindi umaalis yung huni. Napaikot-ikot lang sa lugar na yon na akala mo may hinahanap base sa uri ng huni nito. Ak! Ak! Nang maya-maya pa, sabi ni Jimboy, oo, sandali lang. Uwi na kami. Sa ilang beses kong kasabay silang nangunguha ng palaka, yun ang unang pagkakataon na nagtataka talaga ako kay Jimboy. Parang may kinakausap, tapos yung huni ng pato ay bigla na lang naglaho. Sino ba kinakausap mo dyan, Jimboy? Ha? Si Tote, sabi ko uwi na. Eh paano yan? Konti pa lang yung huli natin. Eh, hinahanap na kami. Sino naghanap? Si Papa. Nandito ba Papa mo? Wala naman siya. Ayan o, sa likod mo. Sobrang gulat ko talaga, Sir Alex. Sapagkat bigla na lang sumulpot ang tatay ni Jimboy sa aming likuran. Ay Manong, nandyan ka pala. Gulat naman ako. Ay, kanina pa ako dito dong. Diyan lang, ikot-ikot. Di ko po kasi napansin. Ay Jimboy, umuwi ka muna, hinahanap ka mama mo. Opo, Papa. O sige, sumunod na lang kayo ha. Naunang naglakad yung tatay ni Jimboy. Di ko man lang napansin, Sir Alex, kung saan ito nagpunta, saan dumaan. Basta bigla na lang naglaho sa dilim. Hindi ko alam kung mabilis lang ba maglakad o sadyang may taglay na agimat. Nawala yata tatay mo, Jim. Ang iting-iting sagot ng kaibigan ko. Mabilis maglakad yun. Hindi natin maaabutan. Ha? Sa edad niyang yun, mabilis pa sa atin? Oo, Joril. Iba ang matatanda sa lugar na ito, lalo na mga lolo at lola sa angkan namin. Maliliksi pa rin ang katawan kahit na may edad na. Yan ay dahil sa kinakain. At huy, yung tatay ko meron kasi ang agod-agod. Kaya pala. Nakakamangha no? Hindi ko talaga alam sir na ang mga kaibigan kong ito ay mga apo at anak pala ng mga tanyag na aswang sa lugar na yon. Kampante lang kahit na saan magpunta, nalingid sa aking kaalaman ay nagmula pala ang mga ito sa mga angkan ng aswang na kung minsan pumupunta pa talaga sa bahay nila Jimboy. Kabilang purok lang naman subalit malayo ito dahil iikot pa. Ngunit kung may shortcut, malapit lang kung tutuusin. At yung lugar nila sir, masukal yun tapos walang kapitbahay na malapit. Unang pagpunta ko sa kanila, tandang-tanda ko pa, ang kumakausap lang sa akin nagtatanong. Yung nanay at tatay ni Jimboy na tingin ko ay mabait naman. Oy, bayaw ka pala ni Osting. Opo manang, bagong lipat lang ho ako dyan. Kaya pala ang bango mo. Anong ibig niyong sabihin? Amoy kalabaw naman po ako. Wala. Biro lang dong Sa aming pagkukwentuhan nun ay nalaman kong magkaibigan daw yung tatay ng aking bayaw at yung tatay ni Jimboy. Lagi umano silang magkasama sa tabo nung araw, mga panahong nabubuhay pa ito. Yung ikinamatay daw nito ay dahil sa sakit. At yun na nga po, naging madalas ang pagbisita ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Magkasama kami lagi. Nangunguha ng buko tapos kakainin doon na kung tutuusin marami din naman sa amin noon. Kaso iba pa rin talaga kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan, di ba? Noong malaman ng aking kapatid at bayaw na pumupunta ako sa lugar ng aking mga kaibigan, pinagsabihan nila ako, Sir Alex, na iwasan ang makarating sa lugar na yun dahil hindi ko raw alam kung ano ang nasa isip ng mga tao roon, lalo na yung mga matatanda.
Bakit naman po bayaw? Huwag mo itong sabihin sa mga kaibigan mo ha. Oo, sige. Kasi ganito yan. Ang pamilya nila Jimboy at Toti, mga tanyag na aswang yan dito sa lugar. Pero mababait naman sila. Patunayan kaibigan ni Papa yung tatay at lolo ni Jimboy. Nabanggit nga ng nanay ni Jimboy yan. Ganun ba? Pero mag-iingat ka, Jorel ha. Hindi mo alam kung ano ang pumapasok sa isip nila. Eto, tandaan mo, wag na wag kang tumikim ng kahit na anong pagkain na ibibigay sa'yo. Lalo na yung lolo at tatay ni Jimboy. Ha? Pero nakakain ako ng buko sa kanila. Sino nagbigay? May hinalo ba? Wala naman. Ako mismo yung nagbukas at uminom ng sabaw tapos kinain yung laman. Ay, wala yun. Kasi alam mo ba yaw, may nakapagsabi sa amin na kaya raw namatay yung tatay ko ay dahil hinawaan daw yun ng kaibigan niya. Yung tatay mismo ni Jimboy. Mahilig kasi mag-inom ng tuba ang dalawa. Bigla na lang nagkasakit si tatay nun tapos naglalaway. Ilang araw lang pagbalik namin mula sa hospital. Ayun, binawian ng buhay. Ang sabi, hindi raw nakaya ng kanyang katawan. Pero yun naman ay sabi-sabi lang. Di ko alam kung saan ang totoo, kung hinawaan ba siya o talagang sakit ang dahilan. Ganun ba yun, Bayaw? Oo. Basta ikaw mag-iingat ka, Jorel. Alam ko naman na mababait yung mga kaibigan mo pero mas mabuti na ang nag-iingat lagi. Oo, Bayaw. Pero aswang ba talaga ang tatay ni Jorel? Hindi lang tatay. Maugong ang balita dito sa lugar na pati yung lolo niya at saka yung mga kapatid dyan sa katabi nilang bahay. Kaya pala minsan nung nangunguha kami ng palaka, pagkatapos ng huni ng parang yung pato ba, pero tingin ko aswang eh. Bigla na lang sumulpot sa likod namin yung tatay ni Jimboy. Tapos pinapauwi siya. Yun na yun. Eksaktong palatandaan, Jorel, na may agod-agod itong tatay ng kaibigan mo. Isa rin talaga yung aswang. Kaya kung ako sa'yo, iwas-iwasan mo yung pagpunta sa bahay nila. Baka magulat na lang kami, lumilipad ka na pag-uwi. Uy, simba ko eh. Di mangyayari yan, Bayaw. Simula nun ay nilimitahan ko ang pagpunta sa bahay nila Jimboy. Pero hindi maiwasan dahil may mga pagkakataon na nakakapasyal din talaga roon, lalo na kapag mamimingwit kami ng isda. Marami kasi sa kanila yung may lumot sir na ginagamit naming pain. Doon kami kumukuha bago tutuloy sa sapa. So ako naman noon ay nag-oobserba sa kilos ng mga tao sa kanila, lalo na yung mga matatanda na sinasabi ni Bayaw. Napansin ko nga sir na hindi makatitig ng diretso ang tatay ni Jimboy pati na yung lolo at lola nito at yung iba pang matanda sa lugar. At eto pa, mataas na ang edad ng lolo at lola, ngunit kung pagbabasehan sa kilos akala mo edad 50 anyos lang. So eto na nga po, isang pagkakataon, inabutan ako ng pagkain at alak ng tatay ni Jimboy na noon ay umiinom ng tuba. Ay, pasensya na ho Manong, hindi po ako umiinom ng alak kasi sumasakit ang tiyan ko. Ganun ba? Ang pulutan na lang oh. Sige, buha ka. Masarap ito palaka. Kuha namin kagabi. Nangunguha rin pala kayo ng palakanong? Oo, siyempre. Ulam ba? Pulutan pa. Nalaman kong kahit matanda na ang tatay ni Jimboy, nanghuhuli pa rin ng palaka. Kung sa bagay, sabi ni Bayaw ay aswang daw ito at may agad-agod. Kaya maliksi pa rin talaga ito kung kumilos at matikas ang pangangatawan. Habang inaabot yung pagkain, naisip ko kagad yung sinabi ni Bayaw. Pakakatandaan mo, Jorel, pag kang tumanggap ng kahit na anong pagkain doon. Ayaw ko mang tanggapin, Sir Alex, kaso ayokong paghinalaan nila at ayaw ko rin na mainsulto kaya tumikim talaga ako. Ngunit, hindi ko po nilunok. Masarap naman talaga ang palaka, oo, pero yun ay hanggang sa bunganga ko lang. Nang magkaroon ng pagkakataon ay dinura ko ito ng pasikreto tapos nagmumug ng tubig.
Sa tuwing napupunta kami roon, ganun ang ginagawa ko. Hanggang sa isang pagkakataon pa, Sir Alex, parang matunaw ako sa kahihiyan sa sinabi ng tatay ng aking kaibigan. Paano kasi? Direktahang sinabi nito sa akin, sir, na bakit ko raw dinudura ang mga pagkaing inaabot niya na wala naman daw halong lason o kung ano pa mang makasira. Nagulat talaga ako sa sinabi nito kung kaya hindi ako kagad nakasagot. Hindi naman po sa ganun, Manong. Alam ko kaya yun, Jurel. Pero okay lang naman. Kaibigan ka naman ng aking mga anak. Oy tol, tara na. Aalis na muna kami ha. Sambit ng kaibigan kong si Jimboy, kaya naputol yung pag-uusap namin ng kanyang tatay. At yun na nga, nagpaalam na rin ako at umalis na kami. Matapos noon, Sir Alex, umiwas na talaga ako na magpunta sa bahay nila. Talagang naghinala, gawa ng paano nalaman ng tatay niya na dinudura ko ang mga pagkaing inaabot nito, di ba? So okay na yon, hindi na ako pumupunta sa kanila. Hanggang sa isang pagkakataon pa, dito talagang kinilabutan ako, Sir Alex, ng todo sa aking naging karanasan. Natatandaan ko pa, linggo ito ng gabi. Alas 5 pasado ng hapon ay nagkita-kita kami nila Jimboy at Toti sa basketball court. At dahil tigpalaka nung time na yon, nagkayayaan kaming tatlo na manghuli ng palaka sa ilog kaya dali-dali nang nagtungo. Ang dami nang nakuha namin. Naalala niyo yung sako bag? Halos mapuno yun, Sir Alex. Natapos kami ng mga alas 8 pasado pa lang ng gabi. Maikling oras lang yung pananatili namin pero ang dami nang nahuli. Maya-maya ay kinikilabutan ako buhat ng naririnig ko naman ang huni ng nilalang na lumilipad na kahalintulad sa isang pato. Sa loob-loob ko, nandito naman ang mga kadugo ng aking mga kaibigan. So habang naglalakad, sa di inaasahan ay nadulas ako, Sir Alex, at tumama yung likod ng aking ulo sa bato, dahilan kung bakit nagkaroon ng sugat. Sinuri ng aking mga kaibigan, sabi nila maliit lang naman daw, pero dumudugo. Naghanap kami ng malunggay sa lugar para sana itapal sa sugat nang sa gayon ay tumigil ang dugo. Kaso wala kaming nakita kung kaya umuwi na lang. At habang naglalakad ay nararamdaman ko talaga na parang may sumusunod sa amin. Sabi ko sa aking mga kaibigan, sa bahay ko na lang to lalagyan ng malunggay, tol. Sumagot naman si Jimboy at sinabi nga, takpan mo yung sugat mo, dali. Huwag mo hayaan na dumudugo. Hindi, maliit lang naman to eh. Mahina lang naman. Basta takpan mo ba? Ubarin mo yung damit mo. Bakit ba? Takpan mo nga lang, tol. Baka lumakas ang dugo, oh. Ay hindi ko tatakpan kung hindi mo sabihin kung anong dahilan. Takpan mo at maamoy ka ng aswang. Ano ka ba? May aswang pala talaga, tol. Oo, kahit saan may aswang. Malay mo nandidiyan lang yan eh. Sinusundan ka. Kaya takpan mo yan. Basahin mo nga ng tubig muna. Ganun ba yun? Oo, tol. Alam mo may mga aswang na natatakam talaga pag makaamoy ng dugo. Kahit kilala mo pa yan, susundan ka dahil gusto nila makatikim ng dugo ng tao. Naaakit sila niyan, Jurel. Kaya takpan mo na. Kahit sa pagtulog mo, takpan mo ha. Basta dumudugo, takpan mo lang hanggang sa mawala. Sige tol, gagawin ko yan. Kinikilabutan ako sa sinabi ng aking kaibigan kaya ayun, agad-agad ko na tinakpan ang sugat at agad na umuwi. Ngunit kalagitnaan kahit na tinatakpan ko na ito ay dumudugo pa rin talaga. Hindi naman kalakasan kaso may dugong lumalabas. So nakauwi naman po ako ng maayos. Pagdating sa amin, nagpatulong ako sa aking kapatid para malagyan ng malunggay. Pagkatapos noon ilang minuto ay tumigil din naman ang dugo. Pagpatak ng alas 10 pasado ng gabi kung kailan nakahiga na, hindi nagtagal, Sir Alex, ay nakatulog ako.
Maya-maya, gulat at naalimpungatan ako sa kadahilan ng biglang parang may malaking ibon na dumapo sa bubong ng aking kubo. Hindi ako gumalaw kasi nakiramdam ako kung ano ito. Di nagtagal, dahan-dahan na tinutuklap yung nipa Sir Alex kung kaya talagang kinakabahan ako ng tudo. Yung aking dibdib ay parang puputok na sa lakas ng pagkabog. Ilang sandali pa, lumakas yung ingay na parang gustong butasin talaga yung bubong. Kaya sa puntong yon, sinindihan ko na ang lampara sa loob. Nakita kong yung aking unan ay may dugo na naman pero konti lang. Na ibig sabihin ay dumudugo ang aking sugat sa ulo. Naalala ko kagad yung sinabi ni Jimboy na takpan ang sugat sa ulo sapagkat maaamoy daw ito ng aswang at susundan ka. Kaya dali-dali kong tinakpan gamit ang isa ko pang kumot. As in binalot ko talaga ang aking ulo, Sir Alex. Di nagtagal, natigil yung humahalukay sa nipa. Makaraan ng ilang minuto, narinig ko na lamang na may tumalon at lumipad dahil sa malakas na pagaspas ng pakpak. Nang dahil sa pangyayari na yon, ay hindi ako nakatulog ng maayos. Ang ginawa ko, sir, kumuha ng asin sa kusina namin doon kasi sa labas lang naman yung kusina at lutuhan. Pagkatapos ay sinaboy ko sa bubong, naglagay sa mga bintana at hindi ko pinatay ang lampara. Maya-maya nun ay lumabas ang aking bayaw dahil napansin pala nito ang aking ginagawa kahit na gabi na. Nang sabihin ko sa kanya na parang may aswang na humahalukay sa bubong, agad itong kumuha ng hagdan, Sir Alex, at tinignan ang nipa. Nasabi niyang meron nga ang aswang sapagkat yung isang bahagi ay malapit ng mabutas. Mabuti na lang at bago pa ang nipa na yon dahil kung hindi, madali lang talaga mawasak. Sa pangyayari na yon ay doon ko lamang napagtanto na may basihan yung sinabi ni Jimboy sa akin na ang preskong dugo mula sa sugat ng tao maaamoy daw talaga ng aswang. Bakit niya alam? Dahil nagmula siya sa pamilyang ganon. Ngunit tunay naman ito na kaibigan sapagkat kung titignan ay parang sinasalba niya ako sa tiyak na kapahamakan, di ba? Kasi aniya, ang mga aswang daw kahit nakilala mo pa yan na para bang may ibig siyang sabihin. Sa oras na makaamoy ito ng preskong dugo ng tao o hayop, naaakit daw talaga na kung minsan hinding-hindi makukontrol ang sarili at gusto talagang tumikim. Pero ang tanong, paano naman nasabi ni Jimboy na may aswang sa malapit nun, di ba? Ang maaaring kasagutan ay dahil alam niyang nandoon ang tatay nito paikot-ikot sa sapa. Nagmamasid habang kami abala sa pangunguha ng palaka. Na malamang sa malamang, yun na yung naririnig kong ingay na kahalintulad ng isang pato. Ngunit tatay pala ng kaibigan ko. At yun na po, sir, ang aking hindi malilimutang karanasan. Isang nakakapangilabot na kwento sa piling ng mga aswang. Hanggang sa muli, Jorel ng Davao. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.